Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa inyong mga buhay, karera, trabaho, pera, negosyo. Yes po, career reading tayo ngayon guys. Iiwanan natin ito ng patanong na kung nasaan ang iyong swerte. Ngayong bagong taon 2026. Gusto niyo ba yon? Hingan natin ito ng gabay, usaping kaperahan po. Or kung andito na kayo, nagnenegosyo na kayo, kung meron na kayo or meron kayong plano na magnegosyo ngayong darating na bagong taon, 2026, nasaan ang swerte mo? Aquarius, kuha tayo ng guidance. Anong parating sa inyong mga buhay, karera, trabaho, sa bagong taon 2026? Aquarius, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Message? Add pa tayo. Paisa-isang tumatalon. Aquarius, guidance po para sa mga taong ito. Nasaan? Nasaan ang swerte mo ngayong bagong taon, Aquarius? Anong negosyo, trabaho ang para sa iyo ngayong taon, 2026, Aquarius? Kamusta ang kaperahan, trabaho sa mga taong ito? Sa mga Aquarius na maaaring makapakinig nito. Guidance po para sa kanila, 2026. Okay, medyo marami to. Ayan na. King of Pentacles, Ten of Cups, Princess of Swords, Ace of Wands, the Hermit, Strength card, Six of Pentacles. Okay. Aquarius. Andito na, umangat na. King of Pentacles, guys, yung pagiging entrepreneur nyo, boss-like, yung inyong mga leadership role sa inyong mga buhay, karera, or kung meron nga po kayong sariling negosyo, why not? Umaangat, may pag-level up, on fire. Ang aking nakikita, merong opportunity na pwedeng ihain sa inyo ang universe this new year. Although for some of you, maaring hindi ito agad-agad, especially kung makaramdam ang ilan. Tayo po ay general reading, so just only take what resonate pa rin. Makaramdam ng ilang kabagalan, yes. Halimbawa, first half of 2026, magandang pagkakataon to guys na bumuo na kayo ng mga gusto nyo pang simulan, a new project or purpose kung saan nyo gusto talaga. Or ano yung gusto nyong gawin pagdating sa trabaho, new opportunities para sa sarili nyo, kung paano nyo higit na mapapatatag ang negosyo, trabaho, yung kayo mismo magpalakas. The Strength card po kasi is in reverse. Six of Pentacles is in reverse. The Hermit is in reverse. So in a way, maaaring pinaghahanda kayo dito ng mga baraha. Halimbawa lamang ha, I do not do predictive reading kung kailan, saan, pero first half of 2026, magpalakas, maghanda. Para sa mga, kasi second half, maaaring may ilang, marami. Claim na ba natin yan? May mga opportunities na higit kayong pwedeng maramdaman sa inyong mga buhay, karera. Baka dyan kayo higit na maging productive. So first half, ayun, mag-prepare daw kayo sa mga nais niyo pang ma-reach. Bumuo kayo ng pundasyon, unti-unti, plano, kahit sa simpleng ideya ito, Aquarius, kung paano nyo kahit paano ay unti-unti mapalalago ang inyong negosyo or anumang project sa trabaho. Focus, baka nakahide pa po eh. May mga nakahide. Sa pag-focus nyo, pag-ibigay nyo ng atensyon sa inyong mga buhay paggawa or anumang pinagkakaabalahan, pinagkakakitaan nyo, may mga hidden matters ako nakikita na hindi pa ready mapaangat. It could be in a form of a boss, a client. Makikitaan kayo ng galing, Aquarius. So, pay attention lang din sa kung ano yung, sabi ko nga, gusto nyong ma-achieve. Eyes on the prize at yung mga pagsisikap nyo, yung pagtsatsaga nyo, paglaban nyo sa inyong mga buhay paggawa, sa pang-araw-araw, yan po ay hindi mababaliwala kasi mapupuna kayo.
Yes po. Kahit pa sa mga pagkakataon na hindi niyo ramdam yung enerhiya na yun. Kasi nga po, meron akong nakikita dito na parang hindi pa ready mapaangat ng universe. In time. Yes, perfect timing lang ito, guys. Okay. Ganun yung energy na nakukuha ko dito. Other messages. Ito na. Since ready ka na, ready na, nakabuo ka na ng something, pundasyon talaga, napatatag ka na ng mga bagay or ng mga ginawa mo, pinagsikapan mo, pinaghirapan mo, dito na po higit na magbubukas yung pinto ng oportunidad. Ang pagbibuild ng something, negosyo sa trabaho man, or ano pa man yan, sa pera, it takes time, guys. Wala namang overnight success. Pero if you stay open sa ilang possibilities na pwedeng ihain sa inyo ng universe, unti-unti man, gaano man kabagal minsan, makikitaan mo yan ng higit na stability, nung tatag, nung security, nung growth. Okay? Ayun. Huwag kayong magmadali. Kasi as an Aquarius, hindi natin nila lahat. May tendency na maging futuristic, na ang ganda. May ilang plano kayo eh. Long term kayong mag-isip. Pero no pressure. Take everything one day, one step at a time. Walang overnight success daw po. Unti-unti nyo itong planuhin, harapin, bigyan ng aksyon, desisyon, focus. Ayan. At yan pong pagsisikap nyo, alam ko, ulit yung aking na-mention, hindi yan mababaliwala. Napapangiti nga si Moonchild. Merong someone ako nakikita na higit na makakapag-ambag, yes, or makakatulong sa inyo. It could be, sabi ko nga, in the form of a boss, a friend, why not, someone mature, client, na pwedeng makatulong sa inyo upang higit kayong mag-grow this new year. Maganda yung direksyon na ating nakikita, guys. Kapit lang kayo. Okay, so syempre pa, this is something na patuloy na magmumula po sa inyong pagsisikapan, paghihirapan, anumang pagdaanan nyo, merong solusyon, resolusyon, kasi meron akong nakikita rin pong suporta. Definitely, meron kayong matatapos ngayong taon. I see new beginnings, fresh starts, or yun yung pinaka-advice din, pinupush kayo ng ilang baraha dito, na why not, try something new, something different naman, Aquarius, pagdating sa inyong mga approach, pagdating sa inyong career or negosyo, refresh. Something refreshing. Refreshing. The Strength card kasi, the Hermit. Parang this is something na parang hindi na siya nag-work. Okay, para sa inyo. At mahina na, kumbaga. So definitely try something innovative. As an Aquarius, innovative sign kayo eh. Sumabay. Baka ganun to. Sumabay sa mga unique approach nyo pagdating sa buhay, sa inyong mga paraan. Yung advance na rin. Oo. Sige, add tayo ha. Ito yung nakukuha natin. So, pagdating sa pera, syempre pa, nandito pa rin guys. Although I feel na meron kayong pinaglalaanan eh. Para maibalanse yung merong give and take na approach din sa family, sa ilang, if ever meron kayong 8 and 8 yung energy, money yan. Pero dyan din pumapasok astrologically pagdating sa paglo-loan or ilang kabayaran, bills, payments na pinaglalaanan nyo rin. So in a way, baka sabi ko nga first half, halimbawa lang naman, ay andito pa kayo, nagbabayad pa kayo ng ilang kaganapan sa buhay dito mga nakalipas na buwan or nagdaang taon. So unti-unti, may tatag akong nakikita, malalagpasan nyo yan. Focus lang. Eyes on the prize. Grind kong grind, work kong work. At meron akong mga magagandang pinto ng opportunity para sa inyo na pwedeng magbukas soon enough, okay? Once na ready ng mga sitwasyon. Kasi makikitaan kayo ng galing, guys. As long as, andyan din yung motivation, determination, ayan, si Ace of Wands, the Princess of Swords, yung talino nyo, yung diskarte rin, as an Aquarius. May mga new beginnings. Yes po. Sa mga if ever may mga pinagdadaanan talaga kayo pagdating sa pera na aking na-mention, no, meron akong kahinaan kasi na nakikita dito na very normal sa usaping money. Andyan naman talaga ang ups and downs, highs and lows. Uulitin natin na yan po ay may solusyon.
May paraan, malalagpasan, huwag yung masyadong alalahanin. As long as andito yung enerhiya, motivation, sinong mga inspirasyon nyo? Kung bakit kayo bumabangon sa umaga? Umangat po dito, career reading tayo, pero pagdating sa mahal sa buhay, pamilya, or meron kayo tinatapos na ilang kabayaran konektado sa pamilya, meron ba yung ilang, halimbawa dumaan kayo sa house renovation, or meron kayo ilang pinapriority pagdating sa mga anak nyo, sa pamilya. So yun, yung mga dahilan na yan, hindi po yan nababalewala eh. May hugot sa inyong mga puso. Kung sino yung pinaglalaanan nyo, kung bakit kayo nagsisikap, yan ay hindi mababalewala kasi nakikita yan ng taas. Okay? Yes po, may mga changes pa guys. If ever dito kayo sa point, talagang, kumbaga, from scratch. In 2026, yes, Moonshot, day 1, day 0, nagsisimula. Yes, paniwalaan nyo lang ha, unti-unti. Madilim man ngayon para sa ilan sa inyo, tayo ay general reading, may pagliwanag po. But of course, unti-untiin lang ito. Don't be too hard sa inyong mga sarili, lalo para sa ilan na talagang nagsisimula sa una. Pagkatiwala ng proseso, ang sarili, at syempre pa sa kanya, balance is the key. Nang walang pagkakulang, pagkasobra, samahan ng patuloy na dasal, yung journey nyo pagdating sa inyong mga career. Diba? May hugot. At pa tayo, Aquarius, kuha na lang tayo. Nasaan ang swerte if ever? Ngayong bagong taon, para sa mga Aquarius, mula sa ilang cards na bumagsak sa inyo, anong swerte nyo ngayong bagong taon? Nasaan? Ang swerte 2026? Okay. Hindi kailangan yung pinaka-sign na bumabagsak. Regardless sa sign guys ha. Tayo ay general reading. Pero yung energy, una ko na nakita, energy ni Aries is in the first. Yung kayo mismo to. First house. Yung kagalingan nyo, katalinuhan nyo, yung diskarte, yung mga natural na abilidad nyo, yan po ang makapag-aambag. Dadala sa inyo, syempre naman, kayo mismo, sa higit na ikalalago, ikatatagumpay ng trabaho, negosyo. Paangatin niyo yan. Yung on fire, ito, napakiramdam. Yung passion. Yung init dyan, paangatin niyo yan. Para higit kayong manlaban ngayong bagong taon. Moon, connected ito sa pamilya, sa inyong tahanan, or kung kayo mga mother na, or meron kayong mother figure sa family, andyan yung inspiration. Sabi ko nga, home sector, home, family, kung meron kayong higit na gustong ma-improve or makita, andyan na ganda. Alam ko, career ito, pero ito na yung dahilan nyo. Okay, yung bakit kayo nagsisikap. May hugot ang mga baraha. Gamitin nyo ito. Okay? Paangatin nyo ito sa inyong mga sarili. At maaring, kasabi ko nga, natural lang itong pwedeng umangat ngayon pa lang para sa ilan. Nagsisikap kayo hindi lang para sa sariling tagumpay, pero kasama na dito ang mga mahal sa buhay. Okay? Yung energy ni Jupiter, planet of good luck, guys. Ayan na, may good luck, may swerte kayo. Saan? Sisilipin natin, nasaan ba si Jupiter right now sa inyong sign? Still, si Jupiter is currently transiting your 6th house. Tama ba? Yes. 6th house of work, daily service, money rin po yung nandyan. So yes, i-claim natin na andyan pa rin po ang productivity, pagiging busy, yung blessing of work. Hindi kayo mawawalan. Alam ko, kakabanggit ko lang yan, kani-kanina. Kung nakikinig kayo sa live, tayo po ay live na live. Pero yes, 6th house of daily work po yan eh. Actually, maaring maging busy. Kaya siguro merong ilang strength dito guys, maalala ko. Sa 6th house, napakalawak. Alam ko career tayo. Pero sa 6th house, dito po pumapasok ang health. Pagdating sa inyong mga kalusugan, marahil kailangan kong mabanggit, 6 of Pentacles, the Strength card, the Hermit, the King of Wands, all connected ito kung aking i-apply. Pagdating sa inyong kalusugan, hindi po isang medical advisor si Moonchild, simpleng card reader lang tayo. Pero kung meron kayong maramdaman na panghihina, ito normal. Ay, si Moonchild hindi na normal. Kulang sa kape to.
Hindi pa natin naubos yung kape, nagbabakal pa tayo masyado, pero magpagaling, magpahinga rin ngayong bagong taon. I see na magiging patuloy yung pagiging busy po. Kasi meron kayong goal at ito yung gusto nyo makitaan nga ng tatag. Gusto nyo meron kayong completion na meron kayong gustong ma-achieve, meron kayong gustong matapos. Pero take it easy guys, pakiramdaman din po ang inyong mga sarili. Health is wealth, totoo naman yan, message din yan kay Moonchild. Paano nyo nga naman maggagampanan daw po itong ilang gusto nyo pang ma-achieve this year kung kayo mismo ay pagod na. So pakiramdaman, magpahinga pag may time, listen to your body guys. Sa part na ito, of course, kayo pong higit na makapagsasabi. Okay, yes, nandito yung blessing of work actually. Ang dami kong extra na nakikita dito, extra work for an extra income, extra project. So, yes to opportunity, yes, andito. Pero mag-yes din kayo sa inyong mga sarili, Aquarius ha. Kasi totoo naman din yan, baka yes kayo ng yes sa isang oportunidad, ay baka hindi nyo pala kayang i-balance. I mean, as an Aquarius, sabi ko matalino kayo, kaya nyo to, walang imposible sa inyo, pero sabi nga nila, kapag extra, kung yan ay extra work, halimbawa, of course, connected niyan, extra responsibility. So, papakiramdaman ng sarili, listen to your body, kaya mo pa ba? Kaya mo bang i-handle yan ng isahan, ng sabay-sabay? So, yes to opportunity, pero mag-yes ka rin sa iyong sarili. Okay, so yun na yun. Totally, talagang magiging bless, may good luck. Good fortune po si Jupiter, umangat na sa inyo. And Jupiter will enter your 7th house, second half of 2026. Marahil kailangan ko nang ma-mention yun. Ano yun, Moonchild? Connected yan sa business, partnership, marriage. Actually, kung napakinggan nyo na yung inyong yearly tarot scope, maaaring na-mention ko na yun, may something luck, good fortune. Meron ba kayo, halimbawa, couples in a relationship, baka meron kayong gustong buuing negosyo this year. Maganda yung magiging outcome, guys. Kung yan po ay pagtutulungan nyo together. Again, yung outcome, yung resulta, another reminder na ang tanging maiwan lamang po ng mga baraha every time. Ito lang yung maaring kondisyon, guys, ha, sa inyong sitwasyon na kakaharapin. Pero yung resulta, yung outcome, of course, at the end of the day, wala po sa mga baraha. Sa huli, still everything up to you. Aquarius, patuloy kang maniwala sa iyong katalinuhan, kagalingan. Yes, meron ganyan. May dalawa pong pumagsak. Anong swerte? Bukod sa negosyo, sabi ko nga, partnership yan guys ha. May something good luck sa negosyo. Best year ito. Ayan na, King of Pentacles, una pa lang, yung pagiging entrepreneur nyo. Kung meron kayong gustong simulan ngayon, huwag yung pagdududahan. Ano pa man yan. Ano nga yun, Moonchild? Anything connected sa mga, ito, yung kayo mismo, saan kayo magaling? Yung energy ni Aries, it's in the first, ikaw mismo yon. Yan yung mahirap i-define, kahit pare-pareho kayo ng sign as an Aquarius, magkakaiba ang bawat isa kasi kayo na mismo yan. Yung mga kagustuhan nyo. Okay. The moon, mahirap din ma-define kasi yung ilang subconscious, kayong higit na makapagsasabi. Listen to your intuition. Follow your heart. Ano man yung gusto nyo simulan na negosyo or proyekto this year. Bumuo na kayo ng plano ngayon pa lang guys, or connected po ito kung kayong mga magulang na or may mga anak na, why not? Connected sa home, family, may something luck din sa part na yan. Buhay mag-asawa. Especially kung pagtutulungan nga ito. At yung energy, isa lang to guys, Gemini. Yung energy ni Gemini planet ruler is Mercury. Ito, bumagsak din si Mercury. It's all about technology. As an Aquarius, connected kayo sa technology. Very kayo techie. Ayan. Si Moonchild hindi techie. So, ano ba yung communication, connection, travel, transportation, ang lawak nito, nagbigay din, marahil kailangan kong ma-mention, why not? Kung kayo mga nasa travel sector din, social media, dyan pumapasok yan kung kayo yung mga nagbabalak mag-affiliate this year or
maging content creator, yung power of voice nyo, meron kayo niyan. Ang kailangan nyo na lang gawin ay paangatin yan. Huwag niyong pagdududahan yung mga pwede niyong ma-share kasi higit po kayong mapakikinggan. Okay? Or kung kayo mga nasa travel sector, industry, travel agency, usually may mga nako-comment sa akin na sumasakto minsan. Yes, Moonshot, nasa travel ticketing ako. So may something ganda dyan. Ang lawak po niyan. Anything connected again sa inyo mismo to. Yung pagiging innovative nyo, eccentric, kakaiba. Why not? Sabi ko nga, try something new, something different. Yung may pagka-eccentric, unique, electric as an Aquarius. Diyan kayo natural. Sabi ko nga, yan yung mga kakayanan nyo. Paangatin nyo yan. At huwag pagdududahan yung mga pwede nyo pang ma-achieve, magawa ngayong bagong taon. Full of opportunities, positive possibilities ang pwedeng umangat sa inyo. Career reading tayo, 2026 Aquarius.